Sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran matapos ang palitan ng missile at drone attacks, marami ang naniniwala na panandalian lamang ang katahimikan na ito mula sa dalawang panig, lalo na sa Iran. Dahil kasaysayan na mismo ang makakapagpatunay na nagpapalamig lamang ng tensyon ng Iran tsaka gagawa bigla ng isang sorpresang aksyon laban sa Israel. At marahil ay totoo nga ito dahil nag-leak ang impormasyon tungkol sa statement mula sa isang Iranian general na di umano ay may nilulutong bagong stratehiya ang pamunuan ng Iran na ayon sa kanya ay magiging katapusan ng Israeli state. At ito ay sa tulong ng mga kaalyado nilang proxy groups na tinatawag niyang Axis of Resistance. Ano ang bagong stratehiyang ito at kailan nila ito isasagawa? Paano nakasisiguro ang Iran na magiging epektibo ito laban sa Israel? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ayon sa sikat na investigative media website na maiging nagmumonitor sa gulo sa gitnang silangan, ang understandingwar.org, nakuha nila ang isang interview transcript na isinagawa ng Iranian-based newspaper na Iranian Daily kay General Ghulam Ali Rashid, isang senior official na commander ng Iranian Qatam Ol-Anbiya Central Military Headquarters, kung saan sinabi nito ang bagong stratehiya kung paano nila planong talunin ng Israel sa susunod nilang pag-atake. Ayon sa general, na binabase nila ang bago nilang battle plan sa surprise attack na ginawa ng Hamas noong October 2023 sa loob mismo ng Israel. Naayon pa niya na nag-expose sa kahinaan ng Israel na pigilin ng gantong klaseng paglusob gamit ang element of surprise mula sa border papaloob ng bansang Israel. Dagdag pa ni General Rashid na ang Hamas attack na yun na masusi nilang pinag-aralan ay patunay lamang na may weakness ang Israel at sa tulong ng tinatawag niyang Axis of Resistance ay gagamitin nila ang weakness na ito laban sa Jewish state. Ang tinutukoy niyang Axis of Resistance ay ang mga proxy groups na suportado ang kanilang idealismo laban sa Israel. Ang pag-atake raw na ito ay sasalihan ng mahigit 10,000 Hezbollah fighters mula sa Lebanon, mahigit 10,000 Hamas fighters naman mula Gaza, at hanggang 2 hanggang 3,000 Palestinian fighters mula sa West Bank, isang lugar sa Palestine na okupado ng Israel, at binubuo ng ilang waves ng pag-atake. Hindi pa kasama dito ang ground troops mismo ng Iran na aabot sa mahigit 600,000 at kung ano ang papel nila sa opensibang yon. Inihahalin tulad niya ang operasyong ito sa Beit ol-Mughaddas Operation na isinagawa ng Iran upang bawiin ang bayan ng Khurram Shaher sa naganap na Iran-Iraq War noong 1980. Ang interview na ito kay Rashid ay dapat di umanong bigyang pansin ng Israel ayon sa mga eksperto sa krisis sa Middle East dahil ang general ay hindi basta-basta opisyal lamang. Commander siya ng pinakamataas na sangay ng Iranian military na responsable sa joint warfare operations ng Iran sa mga nakaraan nilang sigalot laban sa mga karatig bansang kagaya ng Iraq, Saudi at maging ng Israel. Ang pahayag na ito ni General Rashid ay walang pinagkaiba sa mga binitawang salita ng isa pang prominenteng opisyal ng Iran's Revolutionary Guard Corps o IRGC na si Major General Hossein Salami kamakailan lang. Dinescribe niya ang senaryo kung paano tuluyang matatalo ng Iran ang Israel sa isang interview ng official website ng Office of the Supreme Leader. Ayon sa kanya na ang Axis of Resistance ay dapat sabay-sabay na lulusob sa Israel sa iba't ibang side ng bansa at dapat gawin ito ng tuloy-tuloy habang palaki ng palaki ang puwersa. Ang pag-atakeng ito ay siguradong magdudulot ng panik o kaguluhan sa loob mismo ng Israel at ito ang magiging mitsa ng tuluyang pagbagsak ng Jewish state. Base sa pahayag ng dalawang general, hindi tumitigil ang pamunuan ng Iran na mag-isip ng ideya kung paano pabagsakin ng Israel at masusi nilang pinag-aaralan ng mga ideyang ito base sa tagumpay ng paglusob ng Hamas laban sa Jewish state noong October 2023. Sa tono ng kanilang pananalita ay tila malaki ang kumpiyansa ng Iran na handang sumabak sa malakihang gera ang mga grupo tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis sa oras na kakailanganin sila ng Iran. Hindi nga ito imposible dahil malaking bahagi ng budget at armas ng mga nabanggit na grupo ay pinaniniwalaang nanggaling sa Iran. Humirit pa si General Rashid na mas malaki sana ang damage na nagawa ng huli nilang drone at missile attack sa Israel kung hindi lang sa tulong ng ibang bansa tulad ng US. Mga 80% sana ng mga rockets na yon ang tatama sa Israel kung hindi lamang sa mga makabagong armas at tulong
ng UK, France at Jordan. Pasalamat daw ang Israel at 20% lamang ng kanilang offensive capability ang ginamit ng Iran, at kung binuhos daw nila ang mas marami nilang drones at mas malalaking missiles, ay siguradong hindi na masusukat ang casualties na tinatamasa ngayon ng Israel. Ang mga statement na ito ng dalawang general ay ipinablish lamang sa loob ng Iran noong una upang malaman ng mga mamamayang Iranians na suportado ang kasalukuyang regime na may plano ang Iran at hindi naduwag sa ginawang counter-offensive ng Israel na sumira sa kanilang air defense system. Ngunit nasagap ito ng mga independent media outlets, partikular na ang website na understandingwar.org. Pero ayon sa iba, tila sinadya ito ng Iranian regime na mag-leak sa Western media bilang propaganda dahil dito magaling ang Iran ang magpapogi sa world stage, pero medyo questionable ang kanilang kapasidad pagdating sa actual na sagupaan. Typical daw na propaganda itong madalas na gawin ng mga bansa tulad ng North Korea at Russia upang makuha ang suporta ng kanilang mga mamamayan matapos ang isang tagumpay na opensiba ng kalaban nilang bansa. Sa puntong ito, ayon sa isang di nagpakilalang US military official, malinaw na sa Iran na hindi nila tatalunin ang Israel pagdating sa sagupaan sa ere o sa pamamagitan lamang sa pag-target ng drones at missiles. Dahil bukod sa tulong ng US, ay di matatawaran ang mga bago at modernong gamit ng Israeli Air Force mula sa mga stealth fighter jets, long-range missiles, at idagdag mo pa riyan ang experience sa strategy ng gera na kulang ang Iran. Katulad na lamang sa tagumpay na pag-target ng Israel sa S-300 system ng Iran na hindi man lang nila namalayan. Gumamit ang Israel ng 3 quadrocopter drones upang pang-divert lamang ng atensyon habang ang isang F-35 jet pala nila ay pumosisyon sa labas lamang ng border ng Iran at nagpakawala ng sarili nilang gawang Sparrow missiles na may range na mahigit 2,500 kilometers. At ang mga missiles na ito ay hindi man lang na-detect ng defense system ng Iran na pinagmamalaki nila nung una sa media ilang araw bago ang resback ng Israel sa kanila. Nagulat na lamang di umano ang Iranian military sa biglaang pagsabog ng kanilang ipinagmamalaking radar system na S-300. Kaya dali-dali nilang pinalitan ito ng lumang radar at sinabi sa media na ang pagsabog ay dala lamang ng 3 drones ng Israel na kanilang napabagsak. Kung hindi pa nag-leak sa media ang mga litrato ay hindi aaminin ng Iran na tinamaan nga sila ng pambatong armas ng Israel. At dahil sa insidenteng ito, ay malinaw na sa Iran ngayon na matatalo lamang nila ang Israel sa pamamagitan ng isang well-coordinated ground offensive sa tulong ng kanilang mga proxy groups at mga sundalo na aabot sa mahigit 600,000 at may karagdagan pang 350,000 na mga reserve personnel. Kung itutuloy man ng Iran ang planong nabanggit ni General Rashid at Major General Hussein Salami, siguradong hindi nila sasabihin kung kailan nila ito i-initiate. Dahil kailangan nilang gawin ito sa mga oras na hindi ini-expect ng Israel tulad ng strategy na ginawa ng Hamas. Ika nga sa salitang Ingles na caught off guard ang Israel sa pagsalakay ng Hamas dahil napaniwala nila ang Israel na pagod na ito sa marahas na pamamaraan sa pagpapakita ng pagiging abala nito sa mga social at economic projects para sa mga tao ng Gaza. Mga bagong eskwelahan, ospital, mga rehabilitation center ang pinapakitang proyekto ng Hamas mula di umano sa mga donations ng UN, Red Crescent at iba pang mga multinational organizations. Ngunit sa likod pala ng lahat ng ito ay pasikreto silang nagtitraining para sa isang major offensive na hindi man lang natiktikan ng Mossad ang pinagmamalaking spy agency ng Israel. Sa totoo lang, may nasagap na di umanong mga impormasyon ng Mossad na may masamang balak ang Hamas, ngunit ito ay hindi nila sineryoso dahil ang akala nila walang kapasidad ang Hamas na gawin ito. Sa katunayan, nung 1 linggo lamang ay nag-resign ang isang mataas na opisyal ng Mossad na si Major General Aharon Haliva dahil sa kapalpakan ng kanilang ahensya na mapigilan ang paglusob. Inaasahang marami pang Mossad officers ang magre-resign sa mga susunod na linggo ayon sa Associated Press. At malamang na ang blueprint na ito di umano ang mga susundan ng Iran kung sakaling muli silang aatake sa Israel. Dahil sa isip ng Iran, kung nagawa ito ng mas maliit na grupo, ay mas magagawa ito ng organisadong pag-atake ng isang malakihang puwersa mula sa iba't ibang borders ng Israel. Sa kabilang banda naman, kumpiyansa rin ng mga international observers sa Iran-Israel crisis na natuto na rin ang Israel sa naging resulta ng Hamas attacks at hindi ito papayag na mauulit ang nangyari noong October 2023.
Sa katunayan, tinaasan ng Israel ng hanggang $10 billion ang budget ng Mossad at nagdagdag ito ng mga bagong tauhan at gamit ayon sa isang report. Bukod sa pagtaas ng bilang ng kanilang mga empleyado na aabot sa 7,000, mas pinaigting rin nila ang kanilang spy network sa buong Middle East. Mas pinahigpit rin ng Israel ang kanilang border security matapos ang October 7 Hamas attacks. Upang masabayan ang pag-upgrade ng Israel sa panig naman ng Iran, minamadali nito ang pag-order ng 25 makabagong Sukhoi Su-35 jets mula sa Russia upang pandagdag sa luma na at kulang sa maintenance nilang Air Force. Kasabay na rin ito ang pag-deliver ng Russia ng mas bagong S-400 missile defense system bilang pamalit at upgrade sa nasira nilang S-300 dahil sa missile strike ng Israel. Kasabay nito ay nag-issue rin ng pahayag ang Supreme Leader ng bansa na bukod sa mabilisang pagbili ng mas bagong gamit mula Russia, prioridad rin ng Iran simula ngayon na aralin ng bawat galaw ng Israel bago pa man ito makagawa ng pinsala laban sa kanila. Ayon rin sa isang sikat na pahayagan sa Middle East, binubuhay muli ng Iran ang plano nilang pagbili ng mga J-10 fighter jets mula China. Matatanda ang unang lumapit ang Iran sa China upang bumili ng mga eroplanong pandigma, ngunit hindi ito natuloy dahil di umano sa dalawang dahilan. Una, hindi sila nagkasundo sa bayaran dahil ang gusto ng Iran ay krudo ang ibabayad nila sa China at ang exchange rate ng krudo pag kinonvert sa cash ay ang bahagi ng negosasyon na hindi nila naplansya. Pangalawa, maraming mga trade partners ang China sa Middle East at ayaw di umano ng pamunuan ni Xi Jinping na magkalamat sa mga bansa tulad ng Saudi, UAE, Bahrain at Kuwait dahil ang mga ito ay salungat sa pambubuli ng Iran sa Middle East. Bukod sa mga hakbang na ito, muli ring pinapalakas ng Iran ang ugnayan nila sa North Korea. Sa katunayan, nitong isang linggo lamang ay nagpadala si Kim Jong-un ng kanilang economic delegation sa Iran matapos ang matagal na panahon. Noong 2019 pa ang huling pagbisita ng sinumang North Korean delegates sa Tehran, ang kapital ng Iran. Pinag-usapan di umano ng dalawang bansa kung paano sila magtutulungan at kung paano nila papalakasin ang kanilang mga military capabilities. At ayon sa mga usap-usapan, hindi malayong napag-usapan ng dalawang bansa ang kanilang nuclear weapons capability. Matatanda ang nagbanta ang isang mababatas na Iranian na si Javad Karimi Goudouzi noong isang linggo na handang gumamit ang Iran ng nuclear weapons laban sa Israel sa oras na sinabi ng kanilang Supreme Leader na gawin ito. Ang North Korea ay kilalang maalam pagdating sa pagdevelop ng nuclear weapons. Sa katunayan, isang nuclear facility na di umano ay gawa ng Syria sa tulong ng North Korea ang pinasabog ng Israel noong 2007 sa paniniwalang ginagamit nila itong pasilidad upang magdevelop ng nuclear weapons laban sa Israel. Sa ngayon, wala pang statement ang Israel tungkol sa mga pahayag na ito ng dalawang Iranian generals dahil ayon sa kanila ay napatunayan naman na nila na kaya nilang atakihin ang anumang pasilidad sa loob ng Iran, anumang oras na nanaisin nila at malinaw na mensahe na raw ang naparating nila sa pamunuan ng Iran. Anumang pagbabanta ang iniisip ng Iran ngayon, sigurado di umano na pinaghahandaan na rin ng Israel ang kanilang aksyon laban dito ayon sa mga eksperto sa Middle East crisis. Naniniwala sila na natuto rin ng Israel sa naging kapalpakan nila sa Hamas attack noong isang taon. At higit sa lahat, kumpiyansa ang Israel na hindi sila pababayaan ng US at mga kaalyadong bansa kapag sakali mang mangyayari ang isang full-scale ground offensive laban sa kanila. Sa ngayon, abala ang Israel sa kanilang opensiba sa Rafah area sa Gaza na pinaniniwalaan nilang last stronghold ng Hamas sa kabila ng pagtutol dito ng mga Western countries tulad ng US at UK dahil dito ngayon nakapwesto ang mahigit 1 milyong Palestinians na nawala ng tirahan at kabuhayan sa Gaza. Tinake over ng Israel ang Gaza-Egypt border crossing na siyang daanan ng mga humanitarian aid papasok ng Gaza. Bagamat maliit na puwersa lamang ang ginamit ng Israel at hindi full offensive ang ginawa nito na siyang kinatatakutan ng US na mangyari. Nag-declare na ng full-blown famine o tagutom ang UN sa buong Gaza. At bagamat may mga ilang aid mula sa UN ang pumapasok, ay hindi pa rin ito sapat upang punan ng pangangailangan ng mahigit 2 milyong Palestinians na naiipit sa Gaza. Ang kaganapang ito ay sa kabila ng mga negosasyon ng ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel sa tulong ng Qatar at Egypt na hanggang ngayon ay hindi pa rin mapagkasunduan ng dalawang panig dahil sa kanilang mga kondisyon na hindi natutupad. Sana lang ay propaganda lang ng Iran at mga opisyal nila ang mga naging pahayag nito at hindi na matutuloy pa ang isang full-scale offensive laban sa Israel. Bagamat sinasabi ng iba na malaki ang tsansang nagpapalamig lamang ang Iran at tutuparin nito ang plano ng isang full-scale ground offensive, sa kabilang banda ay meron ding naniniwala na propaganda lamang ito lahat. Ngunit ipagdasal na lang natin na hindi ito matuloy
Dahil hindi lamang ang dalawang bansa ng Israel at Iran ang apektado. Pati tayo ring mga Pinoy kahit na nasa malayo ay mararamdaman natin ang epekto ng kaguluhan sa iba't ibang aspeto ng ating araw-araw na pamumuhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.